Magandang araw po. Ako po si John Cachola, Sales Executive dito po sa Mitsubishi Peak Motors Abad Santos, dito po sa May Tondo, Manila. Bali sa video po na to, isa pong Triton GLS automatic transmission na 4x2 ang ating re-reviewin. Pero bago po pala ang lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na lang po dahil tuloy-tuloy po tayong nagbibigay ng mga updates regarding sa mga promo, discounts, freebies na binibigay po natin sa ating mga clients. So balik po tayo sa ating pick-up ng Mitsubishi na re-reviewin po natin ngayon. No? So ito nga po yung nasa likod natin na Triton GLS automatic transmission na jet black ang ating i-feature for today. So I hope na matulungan po kayo ng video na to para makapag-decide kung ito na po ba yung sasakyan na para sa inyo. So without further ado, tara po, samahan nyo na po ako. Ipakita ko na po sa inyo yung interior at exterior ng ating Triton GLS automatic transmission na jet black. So ito po yung front view ng ating Triton GLS automatic transmission. So makikita nyo po ang kanyang dynamic shield front fascia ay new generation na compared sa ating Strada before. So dito po sa kanyang headlamp, meron po siyang T-shaped headlamp na LED. Then dito naman po sa kanyang DRL, naka-LED na rin po. Then dito rin po ito, makikita po natin dito yung ating fog lamps. Then syempre, as part ng design ng ating dynamic shield front fascia ng Triton GLS automatic transmission, mapapansin nyo po na meron siyang radiator grille na naka-black piano finish. So compared po sa GLX na matte finish lang. So ganyan po kaelegante ang design ng ating front grille para sa ating Triton GLS automatic transmission. Then meron po siyang malaking Mitsubishi logo dito sa ating harap. So dagdag dimension po ito, no? Dagdag design sa kanyang dimension ng ating Triton GLS automatic transmission. So yun po ang kanyang kabuuan ng kanyang design, no? Ng front design ng ating Triton. So mas pinatapang sa kanyang bagong design ngayong 2024. Papunta naman dito sa kanyang gilid, yon, makikita nyo po na talagang ang macho tignan ng ating Triton GLS automatic transmission. Bali, ito pong Triton GLS automatic transmission 4x2, ito po ang pinaka top of the line, no, ng ating Triton lineup sa 4x2. Isa pa po sa mga makikita nyo kapag Triton GLS is meron na tayong built-in na roll bar. So sa ibang variant po ng ating Triton, wala po tayong makikitang ganitong roll bar. So sa Triton GLS automatic lang po. So yun, mas macho talaga na siya tignan and mas sporty kapag meron siyang roll bar. Yun. So dito po muna tayo sa kanyang gilid. Makikita nyo po sa ating Triton GLS automatic transmission, meron tayong side mirrors na merong chrome parts and integrated na po yung ating turning signal lamps. Then dito sa kanyang door handle, makikita nyo po ang ating door handle na meron ng KOS or Keyless Operation System, meaning kahit nasa bulsa lang po ang ating susi, malalock and unlock po natin ang ating pinto. So dito po sa kanyang lower part, makikita po natin ang 18-inch na alloy wheels. Then syempre, equip pa rin po siya ng stepboard. Since mataas po ang ating ground clearance para sa Triton, meron po siyang stepboard na nakakatulong para sa mga bata or mga matatanda natin na passenger na hirap sumampa. So yun po. Then dito naman po sa ating likod, yan, nandito po yung ating styling bar or roll bar po pagdating sa GLS. Styling bar po sa athlete, no. So yun. So sa likod, makikita po natin ang LED combination lamps
ng ating Triton. So, kagandahan po sa LED, mas mahaba po ang lifespan ng ating ilaw. So, dagdag visibility din po siya, no, especially sa gabi or madidilim na lugar. Then dito sa kanyang makikita nyo po yung Triton na logo. So yan po, na dagdag dimension din po, dagdag dimension sa kanyang design. So yan, atras lang tayo ng konti po para makita nyo, no, yung likod. So kagandahan po sa Triton, meron po siyang stepboard na mas mababa po, no, para mas madaling sampahan. Yan, makikita nyo po dyan sa kanyang tailgate ng Triton. So, yun. Tapos dito po sa kanyang door handle, no, na wala sa previous predecessor ng ating Strada is yung ating keyhole. So, nalalak na po natin ang tailgate gamit ang keyhole po dito sa ating tailgate handle. So, then kasama po dito, naka-built-in din yung ating reverse camera. So, nakakatulong po siya sa pag-atras po ng ating driver, no. Then meron din po siyang third brake light. Yan. So ang GLS po pala, kung naka-equip po ito, no, ng 360 camera. So isa po sa mga camera niya, yan, nakalocate po dito yung ating camera para sa 360. Then pagdating naman po dito sa ating airbag, pagdating naman sa kanyang cargo bed, yan, dito po makikita nyo na meron na po siyang bed liner, no. So equipped na po ng bed liner ang ating Triton na GLS automatic transmission. So yun, so makita nyo lang po na madumi pa siya, no. So galing siya ng planta, bagong-bago, galing planta. So medyo malikabok po talaga pag galing doon ang ating unit. Tapos yun, dito naman po sa ating right side, makikita nyo, yun, same pa din ang ating LED lamps, combination lamps. Then yan, makikita nyo meron tayong, mapapansin nyo po, no, na meron tayong mga character lines na tinatawag nandito. Yan po. So hanggang dito po yan sa may door handle sa second row. Yan, meron tayong character lines na tinatawag dyan na nakakatulong para po sa pagiging aerodynamic po ng sasakyan, no. Kasi kapag aerodynamic po ang sasakyan, mas matipid po ito sa gas. So, yun. Then pagdating dito sa ating right side yan, makita nyo po na meron na siyang tint, no. So isa po sa mga freebies natin sa ating unit is yung free tint natin na 3M para sa ating Triton. So yun, atras lang tayo ng konti. Pakita ko po sa inyo yung right side ng ating Triton. So overall, napaka-macho po tignan, no. So kung meron po kayong small family na 3 to 5 family members at gusto nyo naghahanap po kayo ng mga medyo malalaking engine na sasakyan, bagay na bagay po ito sa inyo, yung ating Triton GLS automatic transmission. Bukod doon, kung meron po kayong small business na hinahanapan nyo din po, no, na para makapagkarga kayo ng medyo marami-raming paninda, yan, meron tayong Triton GLS na maaasahan. So, check naman natin ang kanyang interior, no. So, yun, nandito naman ang keyless operation. So, papakita ko po sa inyo yung keyless. Pipindutin lang po natin to. Yun. So, malalaman natin siya na nagbukas dahil tumunog po. And at the same time, nagbukas din po yung kanyang side mirror. So, ulitin po natin, no. Ipapakita ko po dito sa side na to. Yan. Iko-close natin muna yung ating Triton. So, yun. So, nagsara po ang ating side mirror. So, indicator po yan na nalock po ang ating unit ng maayos. Pag hindi po nagsara ang side mirror, ibig sabihin po, may bukas po na pintuan
So, i-check po natin yung kapag pinindot natin to na hindi nagsara ang side mirror. So, bubuksan po natin ulit. So, yun. Nag-open ang ating side mirror. So, check na natin ang loob, guys. So, yan. So, dito muna tayo sa kanyang door trim, no? So, ito po yung ating side door trim ng ating Triton GLS automatic transmission. So, makikita nyo po na naka all black po ang ating design ng ating side door trim, no? Pero dun po sa kanyang door handle, meron po siyang silver accent na naka-base sa isang black piano finish na side. So, ito po, meron po siyang black piano finish yan sa gilid na nagbibigay additional elegance sa design ng kanyang side door panel. So, dito naman, makita nyo po na hindi nga siya tinipid dahil meron po siyang soft padded na leather dito sa kanyang gilid, no? So, yan, meron din po siyang white stitches na nagbibigay sporty look sa kanyang maeleganteng design ng kanyang door trim. So, dito po sa ating door handle yan, makikita nyo po na nandiyan po yung buttons ng ating power windows and at the same time, yung adjustment buttons po ng ating side mirrors. So, nandiyan po din yung power lock, central lock. So, nandiyan po yung central lock button ng ating unit. Then, yan, makikita nyo po no, na meron siyang carbon fiber na accent dito sa door handle, no? So, talagang hindi po tinipid pagdating sa design ng door panel ang ating Triton. So, yan, meron din po siyang armrest na soft padded din po with white stitches. Then, a little storage po dito sa kanyang gilid. Then, meron po siya, nakalocate dito yung isa sa speakers ng ating Triton GLS automatic transmission. So, tingnan po natin ulit. So, naka-all black po siya na merong silver accent and black piano finish. So, pagdating po dito sa kanyang dashboard, yan, makikita nyo po na straightforward ang design ng ating design ng kanyang dashboard. So, makikita nyo po na meron siyang color black accent na merong mga silver accent po, no? Dito sa may aircon windows. Yan, meron din po dito sa may bandang center panel sa kanyang aircon windows din. Then dun sa kabila, sa may driver side. So, simple lang, pero elegante at sporty pa rin ang design ng kanyang dashboard, no? Makikita niyo naman po. Then, meron din dito siyang 3-spoke na leather wrap na steering wheel na soft padded din po ito, no? So, may malambot po na ating steering wheel. Makita nyo siya na meron siyang mga stitches na indicator na talagang leather yung gawa yung ating nakabalot po sa leather ang ating steering wheel. So, yun, sa left side, makikita nyo po ng steering wheel. Makikita nyo po dyan yung ating adjustment or remote para sa ating infotainment. Then, pagdating naman po sa right side, makikita nyo po ang ating cruise control. So, yun. So, napakaganda po o napakasimple yung design ng ating steering wheel, no? So, yan po ang ating dashboard design ng ating steering wheel. So, makikita nyo po dito yung ating automatic transmission ng Triton. So, yun. Ganyan po ang ating transmission gear na naka 6-speed po. Pagdating sa Triton automatic transmission. So, 6-speed automatic transmission po. Then, mapapansin nyo po, no, na naka handbrake, conventional handbrake pa rin ang ating Triton. So, baka question niyo po bakit hindi siya naka-electronic parking brake gaya ng iba, no? Like sa Montero and Expander. So, ang kagandahan kasi dito sa conventional handbrake, magagamit nyo po yan sa mga off-road conditions, sa mga akyatan, sa mga matataas na lugar, kasi panghatak nga po ang ating Triton. So,
mas advisable and mas usable ang ating conventional handbrake kesa sa electronic parking brake. So, yun po. Kaya ganyan pa din po ang ating handbrake. So, pagdating naman sa ating seats, yan, high-grade fabric seats po ang ating Triton. So, makikita nyo po na meron siyang texture, no? Napaka-elegante tignan, no? So, may texture po siya na nagbibigay elegance sa ating seats. Then, meron din siyang white stitches. So, kung makikita nyo po na pahag or payakap ang ating design ng upuan, so maganda po yan. Syempre kung dadaan tayo sa mga rocky road conditions, hindi tayo dudulas or lilikot sa ating kinauupuan. So kung pagdating po sa ating sandalan, ganun din po siya. So naka-hug type siya, no, dun sa ating sandalan. So yun po yung kagandahan sa design ng seat ng ating Triton. So, yun po. Then, tingnan naman natin ang ating interior pan. Oh. Yung makikita natin sa door pan, sa ating center console. So, check muna pala natin guys yung ating meter cluster, no, na may digital meter cluster and analog po ang combination ng meter cluster ni Triton GLS automatic transmission. So, dito nakalagay na press brake muna and then push start. So, check natin yung kanyang meter cluster. So, yun. May animation po, no? Dun sa ating meter cluster. So, napakaganda ng kanyang animation. So, medyo advanced na rin pagdating sa meter cluster ang ating Triton GLS automatic transmission. So, pagdating sa kanyang center console, yan, makikita nyo po, no, na meron tayong napakalaking LCD. So, nasa 9-inch po ang ating LCD ng Triton GLS automatic transmission. So, same po siya ng sukat sa ating Triton Athlete 4x4. So, malaki-laki po ang ating monitor, screen monitor, no. Then makikita nyo po dito sa ating aircon windows. Yan, napakalamig po ng aircon ng ating Triton. So makikita nyo po dito na meron tayong digital control sa ating Triton, yung ating air condition. So yan, napakalaki po ng mga buttons dito, no. So makikita nyo po dito guys yung ating button sa ating air condition is malalaki. So sadya pong dinesign na ganyan para hindi po mahirapan si driver na pumindot or mag-adjust ng air condition kahit na nagmamaneho. So iwas aksidente po kapag ganyang kalalaki, no, yung ating button. So yun po yung advantage naman ng ating air condition buttons. So, dito naman, sa kanyang baba, yan, makikita nyo po ang push start button dito sa left side, yan. Ang push start button ng ating Triton GLS automatic transmission. Then, dito po, meron tayo, kung makikita nyo po, meron tayong 12-volt socket na pwede nyo pong saksakan kung meron tayong dashcam or pwede rin pong additional na USB port para additional charging ports, no. Then dito mapapansin nyo medyo madilim lang kung titignan nyo po, pero meron po ditong USB port na dalawa, USB 1 and USB 2 na pwede pong magamit for charging ng ating mobile devices. Then isa pa kagandahan po ng ating Triton na GLS automatic transmission ay dahil equipped po ito ng ating wireless charger. So, naka-wireless charger na po ng ating Triton GLS automatic transmission 4x2. So, kahit na wala kayong wire, pwede pong mag-charge ng phone dito gamit dito sa sa may bandang baba po. Yan, medyo madilim lang po, no. So, try natin siyang ilawan para makita nyo po. 'Yon. So, makikita nyo po yung icon na maliit. Yan, dyan. So, ibig sabihin po yan, parang mobile
na merong thunder icon, no? So nangangalugan nga po dyan na pwedeng mag-charge ng ating mobile phones. So guys, yun pala, nakalimutan kong sabihin, naka dual zone automatic climate control pala ang ating air condition. So ano po ba yung dual zone automatic climate control? So dito po sa ating driver side na nasa kaliwa, ma-adjust po natin yung ating temperature, no, na magkaiba compared dito sa ating passenger side. So dito bababaan natin yung temperature para mas malamig. So yan, naka 18. Then dito po na-retain niya yung ating temperature na 22. So mas malamig po ang driver side compared sa dito po sa ating front passenger side. So naka dual zone automatic climate control ang ating air condition sa Triton GLS automatic transmission na 4x2. So yun po. Then pwede rin natin pindutin tong auto para mas maganda po na automatic. Ibig sabihin, kung ano yung temperature dito, may-maintain niya yung temperature sa buong cabin, no? Kung naka 18 po siya. So kung napapansin nyo, lumakas yung aircon ang tunog, no? Dahil hinahabol niya po yung lamig hanggang sa mag 18 degrees na po yung hanggang sa mag 18 degrees po yung temperature ng buong cabin. I-retain niya yung ganyang kalakas na blower ng aircon. Then pagdating po dito sa ating glove box, yan, napakarami na ating storage, no, kay Triton. So meron dyan, bubuksan nyo po, storage po yan. So pwede nyo dyan ilagay yung mga cellphones or any valuable na gamit. Then meron pa siyang glove box dito. So yan, makikita nyo naman dyan yung ating manual ng ating unit at head unit. So ganun kadami ang storage ng ating Triton, no? So yan, pagdating naman dito sa center console, makikita nyo po na meron siyang bottle holders, dalawa. Then dito, kung makita nyo naman dyan, meron po siyang nakalagay na, usually sa 4x4 po kasi na Triton Athlete, meron siyang super select yung iniikot po para mag-shift sa 4WD. So dito sa 4x2 natin ay wala po tayong super select na 4WD dahil hindi naman po ito 4x4. So yan, pwede nyo po siyang lagyan ng coins or anything na magkasya po dito, no? So yan po yung ating center console. Then pagdating naman po dito, yan, may dome light tayo sa ating ceiling na nakalagay, no? So i-off lang natin para makita nyo po. Yan. So meron siyang dome light, and at the same time meron siya ditong sunglass holder. So may sunglass holder po ang ating Triton GLS automatic transmission. Then pagdating naman dito sa ating second row, so check natin yung second row, guys, no? Papakita ko sa inyo. Hindi, before tayo magpunta ng second row, yan, makita nyo po na meron tayong center console armrest na pwede nyo pong buksan at mapaglagyan po, no, ng gamit sa mga valuable things. So makita nyo po na medyo malalim siya. Ayan, pwede nyo lagyan ng wallet or anything like cellphone. Ewan ko lang kung kasya ang tablet, I doubt. So cellphones and mga coins, yan, pwede po. So check natin naman yung second row, no, ng ating Triton. So ito po ang second row ng ating Triton. So makikita nyo po na maluwag siya, no, pagdating sa ating second row. Kagandahan po pala sa second row, yon, meron tayong marami tayong charging ports, no, na nandito. So meron tayong 12 volt socket, nandiyan po 12 volt socket. Then meron din tayong type A na charging port and type C. So sa mga pag maglo-long ride, so yung mga pasahero natin sa likod, kahit malobat ang kanilang mga phones, mobile phones, tablets, match-charge nila agad. So yun po. Then kung dalawa lang naman ang pasahero sa ating likod, second row, yan, meron tayong armrest. So yan, makita nyo po na meron tayong center armrest.
na merong 2 bottle holders. So ang kagandahan nito pag mga long ride or kunwari magro-road trip tayo, magkakape, yan ang mga uso po ngayon, no? Na may paglalagyan tayo ng ating kape. Yung biglang magda-drive-thru ka sa Starbucks or any coffee shop na maabutan nyo, yan, may paglalagyan tayo para mas relaxing ang ating road trip. So yun, ganito kaganda, kaluwag ang second row, no, ng ating Triton. So meron din pa siyang ilaw dito sa ating taas ng ating ceiling. Yun. So sa mga interested po sa ating Triton GLS automatic transmission, may promo po ang ating unit na to, no? So kontakin nyo lang po ako sa aking number na 0956-055-3025, or pwede nyo rin po ako matawagan sa aking or makontak sa aking Facebook Messenger. Hanapin nyo lang po yung name ko na John Cachola. So yan po, ganyan kaganda yung ating Triton GLS na sana nagustuhan nyo po. At hopefully na makapag-decide kayo kung ito na ba talaga yung unit na para sa inyo. Especially kung meron kayong mga business nga po. So yan, overall yan, check natin yung dashboard on my dito po sa view ng ating driver seat. So makikita nyo po na napaka-elegante. Overall, masabi ko na ang elegance ng Triton is to the highest level. So yun guys, napanood nyo na yung ating video na prepare natin para sa ating Triton GLS automatic transmission na 4x2. So ang year model po nito ay 2024, and yung color po na finiture po natin ngayon is yung ating jet black. So nakita nyo naman po yung ang elegance, no, ng interior at exterior ng ating Triton GLS automatic transmission. So kung interested po sila, kontakin nyo na lang po ako. And para sa mga nagtatanong po pala kung magkano ang SRP ng ating Triton GLS automatic transmission, currently meron po itong SRP na 1,582,000 pesos. Pero kung kayo po ay interested na kumuha, meron pa po itong additional discount na 80,000 pesos. Pero kung kukontakin nyo po ako sa aking number, bibigyan ko pa po kayo ng additional discount para sa inyong cash transaction. At para sa mga naghahanap naman po ng ating 5 years na in-house financing promo, currently for as low as 67,000 pesos, makukuha or ma-avail nyo na po itong ating unit na nasa tabi ko. Kung kayo po pala ay may kakilala or naghahanap ng any Mitsubishi units, i-refer nyo lang po ako at magkakaroon po kayo ng referral fee na 5,000 pesos as long as naging successful po ang 5 years in-house financing transaction na to sa ating dealer. So sa mga interested naman po pala ng 5 years in-house financing, may mga freebies pa po tayo nakasama na binibigay sa ating pag-release ng unit. So una po dyan is yung ating leather seat cover, yung ating Bosch Europa horn, yung ating deep dish matting, HD dashcam, rain visor, at maraming pa pong iba. Kung kayo po ay interested, kontakin nyo na po ako para mapasain nyo na po yung unit na pinapangarap nyo at kasama ang mga freebies na ibinibigay po natin. At sa mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe na lang po para po tuloy-tuloy po kayong makakuha ng updates regarding sa ating promo, mga discount at mga freebies dito po sa ating dealer na binibigay ko once ma-release po ang ating unit. So sa mga umabot po pala sa part ng video na to, maraming salamat po sa inyong binigay na suporta at panonood. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod ko po na video. Maraming salamat po.